Ang dating malakas at masiglang ginang sa Pangasinan, nakaratay at pilit lumalaban para sa mabuhay. Yan ang kwento ng isang ginang na tinamaan ng sakit na kagaya ng tumama sa kilalang physicist na si Stephen Hawking. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Wala nang ang lunas, lumalala pa. Yan ang kalunos-lunos na kondisyon ng isang ina mula Malasiki, Pangasinan. Enero noong nakaraang taon, nang madiagnose si Nanay Miriam Daquila, 56 anyos, ng motor neuron disease. Isa itong rare na sakit kung saan yung mga ugat sa katawan ay unti-unting humihina at lumiliit ang mga muscles. What we can usually just offer is symptomatic improvement, symptom-based, kung mayroong pain, muscle spasm, cramps, yung bumabagsak ang leeg, support, ganon, some therapy. Meron na kami binibigay na possible na gamot na para mapabagal ang pag-progress ng sakit. On the average, karamihan, from the time of diagnosis, within 3 to 5 years, nawawala na sila. Ito rin ang tumama sa physicist at cosmologist na si Stephen Hawking, na nakilala sa kanyang research sa mga black hole. Dahil sa kanyang kondisyon, halos mapago na siya sa wheelchair. At umimbento pa siya ng computer system na ino-operate sa pamamagitan ng pisngi para makapagsalita. Pero saan nga ba nagmumula ang sakit na ito? Yung sporadic na yan, yung hindi talaga yung mana-mana, pero nagkakaroon ng tinatawag na gene mutation. Yung normal ng pang-function ng pinaka-mother nerve cell na apektuhan na nagde-degenerate sila dahan-dahan over time. Sa kaso ni Nanay Miriam, hirap na siyang makahinga. Kaya binutasan na ang kanyang liig para sa tracheostomy. Yun nga lang dahil dito, hindi na siya makapagsalita at hindi na rin makabangon. Prayer kay God na tulungan kami na maging matatag sa sitwasyon namin ngayon. Sa 4 na buwan na nasa ospital si nanay ko, ako lang yung mag-isang nag-aalaga sa kanya. Ako lang yung mag-isang nagbabantay. Kasi yung mga kuya ko, kailangan nilang magtrabaho para makapag-provide ng kailangan ni nanay ko sa mga gamot. 4 na buwan na ngayon sa ICU si Nanay Miriam at umabot na sa 3 milyong piso ang bill nila sa ospital. Nagmagkaawa na lang daw si Mirmi na palabasin sila. Pero kahit nakauwi na, madugo pa rin ang gastusin. Ang ventilator machine, nirerentahan nila ng 30,000 pesos kada buwan. Ang oxygen tank, 500 pesos araw-araw. At kada buwan, nagbabayad sila ng 20,000 pesos sa ospital para sa natitira nilang utang na 1.8 million pesos. Hindi naman dating ganito si nanay ko. Sobrang lakas po niya. Halos lahat po na trabaho ginagawa niya para sa amin. Pero bigla na lang ganito na iuuwi mo siya ng bahay na mahina na nakadepende na sa machine. Talaga hirap na po kami kasi 4 na buwan siya sa ospital. Nagbayad kami sa ospital ngayon. 7 years kami magbabayad ng utang sa ospital. Ang hirap po. Tapos kami na lang din, wala na rin si tatay ko. Humihingi kami ng tulong para po maduktungan pa yung buhay ng nanay ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.